Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Banayad ang tinig ng ating Panginoon. Sa gitna ng mga nagsasalpukang alon at malalakas na hangin dumaraan sa ating buhay, patuloy siyang nangungusap sa atin. Ako ito, huwag kayong matakot. Patuloy nawa tayong manalig na kasama natin ng Diyos sa mga kalaliwan at maging sa mga di pangkalaliwang karanasan sa ating buhay. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At patuloy na dahinaya ang ating Panginoon upang tayo ay lumalim sa ating pananampalataya, sa ating paglingkod at sa ating pag-asa. Upang maging marapat-dapat gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumagdali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan, patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Buwan artisado sa kaligtasan, kaloob sa lumahay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sari ng langit, amang nakapangyarihan. Panginoon Jesucristo, utong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nadulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, paglaman ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Maraming makapangyarihan na kasunod ka namin tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panaharin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupot upang sa lupating ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang sinusunod sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa
naranasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na isip ng hangin. Patunay lamang na kasama natin ang Diyos maging sa mga tahimik at karaniwang karanasan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay tumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang lubid at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya ang Panginoon. Tumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umingit ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay tumiglas, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, sinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa buhanga ng lumi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya'y ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga masisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagkatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahali daw ang pagkatapat, at ang katarungan naman maghahali mula sa itaas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawin mo ang lahat ng Panginoong Diyos, itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bumungang mainay. Sa harapan niya ngayon, maghahali pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang kanya sa kanila. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, nagdadalanghati sa Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap sa Kristo. Pagpumatipan ng Diyos sa kanila at inunin sila bilang mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking bunsip. Sasasabihin ko ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahit at mga kababayan. Ano mamatalisin ko ako'y sumbahin at mawalay kay Kristo. Alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng magpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakikipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang kay Kristo na siyang naging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman.
Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Kung ikaw ang pag-asa, ang salita ko ay ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Salita, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inawat doon ng gabi. Samantalang nasa laot na doon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyalin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya luminsad si Pedro sa bangka at lumapad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit ang mapansin niyang ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubo. "Sabihin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil pamilyar na sa atin ang tagpong ito sa ating Ebanghelyo kay San Mateo. Pero taon-taon o pag binabasa natin ay palaging mayroon at mayroon pa rin bago rito. Sapagkat marahil siguro kahit tayo ay yung ating inaakala natin, kaya na natin pagminsan. Ang totoo, hindi pa rin. Di ba? Pagminsan sasabihin natin, hindi na ako masasaktan, pero masasaktan pa rin tayo. Di ba? Kaya nga marahil ang Ebanghelyo ito ay patuloy na pagpapaalala ng Diyos sa atin upang tayo ay maging matatag kumbaga sa maraming pagkakataon. Maganda yung tagpo sapagkat pagkatapos ng magpakain si Jesus ng libo-libong katao, siya ay nagkasal. Para mulang uli pinapaalala sa atin na napakahalaga sa buhay ni Jesus ang panalangin at pakikipag-ugnayan sa ating Ama. Kahit anong mangyari, kumbaga, sa kapisihan ng buhay. Siyempre, busy rin siguro siya. Gusto maraming magpagaling. Gusto niya rin mangaral ng mabuti. Pero yung koneksyon sa kanyang Ama ay at siguro mapapansin niyo para baga ang nabanggit dito ay umahon siya sa burol. Para umakyat siya mismo sa burol. Parang ganito, di ba? Kasi para baga ang pagdating sa Diyos, ang pagdarasal ay isang pag-akyat sa isang burol o pagbundukan. Na totoo, no? Hindi naman madali lamang. Hindi naman ang pagdarasal ay para baga nagsalita ka lang. Ang nagsasal, hindi gano'n. Pero mayroong kahulugan ng bawat salita na mumutawi sa atin. Kaya hindi yun madali. At minsan,
may distraction. At pag minsan, mayroong mga hindrances. Kaya, para itong pag-akyat sa mundo o sa isang road. Muli, paalala sa atin, di mo magdasal. Sapagkat yun ang tinuturo higit sa lahat ng ating Panginoon. Pagkatapos nito, ay nagkaroon ng malakas na ulan, siguro bagyo, hindi ko sure. Malakas yung hangin. At syempre, alam niyo naman ang mga alagad, habang sila ay nasa lawa, pero yung lawa na yun ay parang isang malaking dagat din, kasi malawak daw talaga yung lawa na yun. At kaya nagkaroon ng malakas ng hangin. Noong unang panahon, ang imahe ng simbahan, o ang parang simbolo niya, isang parang bangka. Kaya ang tawag sa part na yan ay nave. Kasi part din parang naval. Part ng, parang ang simbahan ay parang isang hugis bangka. Kasi parang naglalayag tayo lahat. At naglalayag tayo, hindi smooth sailing. Malakas din ang hangin sa maraming pagkakataon. At tayo, nakakaranas tayo, hindi lang ngayon, literally. Pero sa kaibuturan minsan ng ating puso, maraming bagyo yan. Di ba? Magulo rin ang ating isipan at some point, may problema din tayo kapag subo. May mga gugulo sa ating isipan. At yun ang panawagan sa atin. At yun ang palaging pinapaalala din sa akin na si Jesus ay naroon palagi. Minsan mauunahan tayo ng takot. Minsan mauunahan tayo ng ating damdamin. Minsan mauunahan tayo ng maraming pagtatanong o pagdududa kung talaga bang kasama natin si Jesus. Si Pedro nga, nagtanong pa, kahit na sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito, sabi ni Jesus. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, naninigurado pa ako, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako sa ibabaw ng tubig. At nagdalag nga si Pedro, hindi ba? Na para magaguli, isang paalala sa atin, kaya natin yan, natin ang bawat pagsubok. Kaya natin ang bawat unos, ang bawat dilubyo. At kaya natin yun sapagkat natiniwala tayo na kasama natin ang Diyos higit sa lahat. Kaya lang, kung uunahin natin yung pagtingin sa mga hangin na iyan at bagyong iyan, madidistract tayo. Katulad ni Pedro, hindi tayong lumubo. Kaya nga, sabi ni Jesus, kay liit ng inyong pananampalataya. It is not only because si Pedro ay nag-distract ng hangin, kundi parang pagkatapos kong pakain ni Jesus ng libo-libong tao sa pamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, and yet, ang kanyang mga alagad ay hindi pa rin naniniwala sa kanya. Nakakalungkot iyon. Sabi ni Jesus, kay liit ng inyong pananampalataya. Dahil doon, sabi pa niya, bakit kayo nag-aalin-langan? Kasi pag minsan parang ang dilim ng paligid, sobrang dilim, napakadilim. Kaya naman pag minsan, hindi mo na talaga alam kung saan ka kakapit. Hindi mo na talaga alam kung ano ang gagawin mo. Hindi ba? Maraming mga nauna sa atin, nakaramdam din ng ganyan. Pero patuloy silang nagtiwala. Sana ay ganoon din tayo. Ang example ko dyan palagi, walang iba kung si San Jose. Di ba? Hirap na hirap siyang mag-isip ng paraan upang malagpasan ang pagsubok sa kanila ni Maria. Pero mahal siya ng Diyos, pinatulog siya. Kaya kung halimbawa, pagod na kayo, itulog nyo na yan. Hindi ba? Pag hindi mo na talaga tayo, isip ka
Although hindi rin kayo makatulog eh. Kung ano ba kayo. Kasi pag minsan ang bagyo, hindi nasa labas. Nasa loob. Pakalmahin mo ang sarili mo. Diba? Hindi. Totoo. Kakalma ka rin. Diba? Pag kumalma ka, sana magpahinga ka ng konti. Mapapagod din tayo. Ano may lakas ka? Gusto mo lumabat din, lumabat tayo. Pero magpahinga ka. Kumalma. Upang meron tayong lakas. Hindi lang magpahinga. Magdasal. Makipag-usap sa Diyos. Sapagkat kahit sa gitna ng unos at bagyo, pagbarin ang Diyos. Hindi niya tayo kakalimutan, hindi niya tayo pababayaan. Mas bunga sa atin ang pagtitiwala, pananalig sa Diyos na makapangyarihan. Kasama natin siya. Sana kasama rin natin ang mga alagad. Sabihin, tunay na kayo na ang anak ng Diyos. Amen. Magsibay tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibig, nanawag sa kinalawan ng mga yamao, nang may katong araw at buhay na maguli, umakyat sa langit, naglutlog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ang naming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yan dapat sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin natin ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya din naman ang matapos ang hapunan, nilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin natin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay hubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami niyos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming talan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong simbahang nilalap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming lahing lalo na pagkasansari muling mabubuhay, gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kalinugad.
Kaawaan mo pagkinapatin kami lahat ng makasalot sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos. Kaysa ng sila kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal mapuray sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang magkakapatid, sa Diyos naman natin na sa langit, tumawag tayo sa Kanya. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa lukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanan na ikaw na natin ang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo, kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan din ang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Tudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Cordero ng kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Madalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay maglulugawa sa amin ng kaligtasan at magtanggal sa amin sa limig ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, umayon ang tagay at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ the Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who